AM. Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS. Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong araw po ng linggo at ngayon ay ika-17 ng buwan ng Disyembre, huling buwan ng taon 2023. At kamusta po ang bawat isa sa inyo? Inaanyahan po namin kayong tunghayan ang ating pag-uusap, talakayan hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At syempre, napakahalaga po ng ating pag-uusapan ngayon dahil kaliwat kanan ang ating mga party, mga kaganapan dahil syempre malapit ng Pasko. Sabi nga po nila is 8 days before Christmas. Ayan. Sabi nga po ni Jose Marichan, tayo ay 8 days before Christmas. Okay? At syempre, nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Syempre, ang ating mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Boc Aportadera, ang ating station manager, walang iba po si Sir Alan Alyanige, si Sir Ray Sampang ang kasama rin po natin at si Sir Maki, at ang nasa technical side po natin Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy to the world Timidan. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Okay? At sa Philippine Red Cross naman po, syempre ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, ang ating Vice Chairman. Syempre po, ang lagi po nating kasama si Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon at iba pa pong Board of Governors, Chapter Administrator at Board of Directors sa mga chapter at mga Red Cross 143 volunteers at Red Cross Youth. Maraming salamat. Ito po ang bumubuo ng ating programa po to ng lahat ng mga nasa Red Cross. Okay? At hindi natin po patatagalin pa, makakasama natin po via Zoom. Walang iba ang ating laging kasama, anuman po ang mangyari dito sa ating programa, ang ating Vice Chairperson, walang iba po, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes. Thank you very much. Unang-una, babasahin ko muna yung pinadalang text ni retired Chief Justice Hilarion David Jr. Masabi niya, we praise, honor, and glorify and thank God for gifting us with this blessed and beautiful Sunday, the 17th of December, the third Sunday of Advent. We welcome it with our second Misa de Gallo, with our melodious voices singing, O come divine Messiah, with the celestial choir of angels, amidst the splendor of the Advent lights. These lights illumine us in our joyful wait for Jesus the Messiah, who is the reflection of the Father's glory, the exact representation of the Father's being, and He who sustains all things by the powerful word. Entrusting our all, our life to the Messiah, we now fervently pray in the second Misa de Gallo, come Lord Jesus, come. We trust in you and submit ourselves wholly to your will, which is love and mercy itself. Amen. Maraming salamat kay retired Chief Justice Hilarion David Jr. At kasama ko ditong co-host si Governor Jay. Mag-appear ka na, Jay, kung pwede na. Yes, at tayo nagagalak. Gov Cora, makakasama natin muli si Governor Jay Halandoni. Yes. Gov! Yes, good afternoon. Magandang Good hapon. afternoon, Gov Cora. Good afternoon, Sir Edison. At saka yung mga guests natin. At saka every Sunday, napakaganda ng mga
tinetext ni retired Justice Davide sa kay Gov Cora. Masarap pakinggan. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Ngayong hapon, ang topic natin ay ligtas na mamamayan sa muling pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Via Zoom tayo. I think yung guests natin ay wala pa, pero yung representative ng Safety Services, si Lea Ramos ay nandito na. Gob, May retrato siya. Simulan na natin Gob. siguro sa kanya. Gob, yung Yes, go ahead. yung isa po nating guest ay nasa phone po kasi medyo mahina ang kanyang signal. Nandito na rin po siya. Ang ating nandyan po sa una sa listahan niyo po, ma'am. Superintendent Opo. Anneli G. Carbajal, Atienza, Chief Public Information Service, Spokesperson, Bureau of Fire Protection, NHQ. Pwedeng mag-greet na siya. Yes. Hello, Go ahead. Ma'am Anneli, Ma'am Fire Superintendent. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Good afternoon po. Uunahin muna naming tanungin ka kasi ikaw talaga ang buod ng ating programa ngayon dahil alam natin na napakahalaga ng papel na ginagampanan nyo. Ang una natin tatanungin ay ano ang mga safety tips ng Bureau of Fire Philippine Red Cross para sa darating na Kapaskuhan. Dahil wala kang larawan, ay marinig namin ng yung boses tungkol dito. Go ahead, Yes, ma'am. Superintendent syempre po. Anneli. Opo, ma'am. Ang atin pong patuloy na public awareness sa ating community. Nagsimula naman po ito ng September pa lang dahil nga ang Pilipinas ay medyo advanced sa pag-celebrate ng Christmas, lalong-lalo na po sa pagkakabit ng ating mga palamuti or ito nga pong mga Christmas lights natin. So simula pa po noon ay tayo na po ay nagre-remind sa ating community sa wastong paggamit po ng mga Christmas lights natin. Nandyan po yung siguraduhin may ICC stickers ang ating mga nabili at mga PS mark, meaning dumaan po ito sa DTI. However, kahit po nga dumaan siya sa DTI, ngunit tayo pong mismong gumagamit ay walang disiplina, basta na lamang ikinabit at nakasaksak. At ito ay hinayaan na po every day, every night. Or minsan umaalis tayo ng bahay, nakakaligtaang hugutin. So yan po ang mga simpleng reminders natin na maging responsible po tayo sa paggamit ng mga Christmas lights natin. Siguraduhin po pag tayo aalis ay bubunutin po ito sa pagkakasaksak. Thank you very much. Kasama ko si Gov J. Alandoni at pababatiin muna natin siya at kung meron siyang tanong ay simulan na niya. Go ahead, Gov J. First of all, good afternoon, ma'am. Gov J. Halandoni ito. Galing Bacolod pa po. Anyway, natin, mga kababayan natin, mahilig sa talagang maganda pag may ilaw, pero iniiwan naman, maganda yung mga bili ninyo dahil nangyayari. Ano ba yung statistics natin, ma'am? Bumababa ba talaga yung mga incidences of fire during New Year's or Christmas and New Year's dahil sa campaign natin? Well, based on statistics po nung mga nakaraan, maybe because pandemic nga po, ay mababa po talaga yung ating fire incidents relative to mga firecrackers or Christmas season. However, nitong pagpasok ng normal life na naman natin, pumalo na naman po ang pagtaas ng fire incidents even hindi pa po Christmas season. So, mas lalo po nating pinapaigti ngayon yung ating pagpapaalala, lalo na nga po nabanggit kanina ni Mama na kaliwat kanan na po ang parties, ang pagluluto. So, isa din po yan sa ating palaging pinapaalala. We're very fortunate na kasama na natin si Lea Ramos, ang ating emergency management officer, operations officer. Magpakilala ka muna, bumati ka muna, Lea, at sabihin mo kung anong papel na ginagampanan mo sa atin sa Philippine Red Cross. Go ahead.
So ayun po, magandang tanghali po sa lahat, ano, pati po sa ating mga viewers. Miss Leia Ramos po from the Philippine Red Cross National Headquarters under the EMS operation. So I'm handling po yung sa mga ambulance natin nationwide dito sa Philippines po. Oh, so ambulance service ka. Tumatakbo ba lahat ng ating ambulansya? Yes naman, Palaging Gov. tinatanong ni Chairman Gordon yan. Yes, Go Gov, ahead. lagi nating nire-remind yung ating mga chapter nationwide na 24/7 duty ng ating mga EMS volunteers. And at the same time, yung mga chapters na kailangan ay active po sila sa mga tawag sa atin during emergency po. Jay, meron ka ng tanong? Yes. Kasi mag-ano Yung- tayo. Yung Go tanong ko ahead. kay Lynette, right? Lynette Ramos, is that right? Leia. Leia po. Gov. Leia, okay. Yung tanong ko kay Leia, Ma'am Leia, ano ba yung mga preparations natin for this coming Christmas at saka New Year's? In augmentation sa Bureau of Fire natin at saka sa mga health units natin. Yes po, Gov J. Katulad nga po nung paalala ng ating mga BFP, maaga pa lang po nagpo-provide na po sila ng mga awareness sa atin, sa community. So, syempre, katuwang natin dito ang BFP and at the same time, same din tayo ng mga reminders sa kanila yung pagdating nga doon sa pag-unplug natin sa mga household. Ayan, kasi nga, sabi nga po kanina ng mga ating taga-BFP ay dapat po na kapag tayo ay aalis ng bahay, make sure po na nakatanggal yung mga nakasaksak sa loob ng bahay, no, para maiwasan natin yung mga sunog or magkaroon ng sunog or di inaasahang mga incident, no. Bukod pa dito, syempre ang ating road safety. Yan ang isa sa mga laging nire-remind ng Philippine Red Cross, no, lalo na at mga mahahabang weekend, ganyan, may mga holiday season. So for sure, may mga plano na ang ating mga citizens diyan na yung mga mahabang bakasyon, mga road trip, pauwi ng mga probinsya, make sure na yung mga vehicle natin is dino-double check natin bago po tayo umalis ng bahay. So isa po yan sa mga awareness na nire-remind ng Philippine Red Cross. Ano naman, pareho. Jay, lang tatanungin ko muna yung mga safety tips para makaiwas sa mga magpapaputok ng mga firecrackers. Hindi ko alam kung sa Bacolod talagang marami nagpapaputok. Go ahead, pareho kayo, Leia Ramos at saka si Annalie Carvajal. Pareho niyong sagutin ito. Go ahead, Annalie, narinig mo? Yes, ma'am. Okay po. Sa Bureau of Fire Protection po, ang atin pong Yes. sinishare na mga first aid or ang maaring mangyari po kasi. So, basically po talaga, dinidiscourage na po natin ang pag-use ng mga firecrackers, lalong-lalo na sa ating tahanan or sa area kung saan ay hindi ganun ka-safe, no? Walang enough space to do the fireworks or firecrackers, paggamit ng firecrackers. Kaya nga ang atin pong panawagan ay kung sakali mang sa may area ng bahay ay at siguraduhin po natin na may enough na space, maluwag na lugar kung saan tayo pwede. At siguraduhin din na may nakaantabay na isang balding tubig or buhangin. Yan po ang pinakamabilis na makakapaapula kung in case hindi naging maganda ang pag-use ng ating firecrackers. So However, ang pinaka-safe po talaga is wag na po nga sana tayo magpaputok. Instead, tayo po ay makidalo sa mga designated fireworks display ng ating mga LGUs. Ayan po, tiyak tayo ay safe dyan dahil yan po talaga ay conducted by mga marurunong, mga trained po at may standby po tayong fire trucks at the time na nagkakaroon ng fireworks display. So, kanina gusto magtanong ni Gov J, naunahan ko lang. Go ahead, Gov J, anong tanong mo o anong suggestion Well, I mo? guess this goes, Ma'am Cora, when I was still in broadcasting dito sa Bacolod, every Christmas po, it's a panawagan to reminders kasi we're talking about fireworks, we're Yes. talking about mga fire safety, but we also must remember na this is a time for reunions.
Mm. So yung panawagan ko dyan is, nako, please don't drink and drive. Reunion yan, hindi yan Yes. we don't want it to be a tragedy. So ayaw rin natin, sina Ma'am Annalian, I'm sure yung mga tauhan natin sa BFP, laging nagsasaklolo, at saka yung sina Ma'am Lay Ramos, nagsasaklolo yan sa mga Opo. car accidents. Opo, Na tama pwede yun, tama. Diba? Opo, tama Kaya yun, lang Gov po J. yun. Oo. I'm sure, Sir Edison, may mga kaibigan tayo na wala nandito ngayon dahil dyan. Opo. Diba? So, Actually, Gov J, sana don't drink and drive. ano ko lang po, Gov J, ma-share ko lang. Kagabi po, bago po ako umuwi, ay may nadaanan po ako. Siya galing sa party yung tumawid. Tumawid po siya, wala siya sa sarili. May bit-bit po siyang isang, siguro napanalunan niya sa raffle. Ang lakad niya yung luroy-luroy. Yung wala sa sarili, mukhang nakainom. Pag nakayuko pa siya, yun ang medyo iwasan po natin. Yung mga nasobrahan sa mga party, magtirak po kayo sa sarili nyo dahil delikado po yung ganung talagang hinintay ko po siyang makatawid bago kasi delikado po ilang mga kasama niya sa bahay pag talagang tatamaan siya, nasagasaan. Gov J. Yeah. O yun na nga. Okay lang yan, pagalitan kayo ng mga asawa ninyo. Basta ligtas kayo, okay lang yan. Walang problema. Di ba? Yes po. Anyway, so, I guess ma'am, that's also directed to Ma'am Annalie at saka Ma'am Lay. Sige, go ahead. Ano naman yung mga masasabi nila dyan? Kasi every year, ganun pa rin yung panawagan natin. Christmas parties, reunion. Sana ligtas lang lahat. Ma'am Annalie? Yes po, Gov. Tama po lahat ang naging discussion natin na yung iba ay medyo nakakaligtaan na mayroon pa tayong kailangang uwian po. Mhm. So we are there to celebrate, yes, to bond with our probably office mates or group natin, but see to it po na nakasama sa planning natin kung saan ba tayo matutulog in case nga po napasarap ng inuman or kung meron tayong pasahero, make sure isa sa mga kasamahan natin marunong din mag-drive at mag-usap na prior kung sino po ang pwedeng reliyebo na mag-drive. At see to it din po yung sasakyan natin, ganyan, kung safe din siya, kung naihanda din yung ating tinatawag lagi na blow bagets, medyo minsan nakakaligtaan din po yon na at the time na nagbabiyahe na tayo at saka lang po natin i-experience na hindi pala natin to na-check. So ando na po yung aksidente. Kaya lagi pong isaisip yung prevention is better than cure po talaga. Nalaman ko when I was in Korea na ang measure nila ay pinagbabawalang mag-drive yung mga nakainom. Hindi na pinapayagan. I think mas magandang measure na. On our side naman, ano ang pwedeng ibigay na first aid sa mga naputukan? Kay Lea naman natin tatanungin to kasi operations officer siya eh. Go ahead, Lea. Ayan. So, bali nag-agree din po ako doon sa mga naibigay po natin na nagiging discussion natin tungkol dyan din sa road safety. So, isa din kasi yan sa mga tips na pinaprovide ng PRC. Regarding naman sa first aid natin sa mga napatukan, nabanggit kanina ni Ma'am Annalie na dapat lagi daw tayong may tubig. Siyempre, bukod yun sa tubig na yun sa pag-apula natin ng apoy, siyempre kapag ikaw naman po ay naputukan, make sure na lagi po tayong may first aid kit na dala. Yung kahit mga maliliit lang para tayo ay prepared. Sabi nga natin, prevention is better than cure, So, mas maganda po na tayo ay may mga dalang first aid kit para mabigyan agad natin ng first aid in case nga na may mga nakikita tayo na ganitong scenario. So, kapag ganito ang nangyayari sa atin is make sure na, yun nga, basain ng tubig or hugasan natin with mild soap and water yung area na affected. And then, syempre, make sure na meron tayong panlinis ng sugat or yung very familiar tayo, yung betadine. Para ito ay maibsan or mabigyan natin ng linis yung doon sa affected area natin or yung doon mismo sa sugat. Ngayon, kapag ito naman ay may severe bleeding at hindi talaga natin makontrol, nabigay na natin yung first aid na kailangan,
mas mabuti na tayo ay pumunta na or wag nang magpatumpik-tumpik pa tayo, pumunta na sa pinakamalapit na hospital para po tayo ay mas mabigyan ng further medical assistance. Bilang chief of Public Information Service and spokesperson of the Bureau of Fire Protection, Annalie, pwede mo sabihin ano yung pwedeng kailangan tandaan at sakaling magkaroon ng emergency? Kasi kayo dapat talaga ang hotline nyo is available, no? Hindi pwedeng busy ang telepono eh. Yun ang palagi nirarason na hindi namin makontak ang Bureau of Fire. Anong hotline ninyo ngayon na pwede nyong ibahagi sa mga nanonood sa atin? At of course kami din, si Lea ay sasabihin din kung anong hotline ng Philippine Red Cross. Go ahead. Yes, ma'am. Sa atin po sa Bureau of Fire Protection, 24/7 pong naka-open ang ating 911. So, yan po, sana i-save Okay. po nila sa kanilang mga cellphones, ano? At big help din po ang mag-browse sa social media dahil pinapakalat na po natin ang bawat emergency hotline ng kanya-kanyang munisipyo, ng kanya-kanyang area. So, make sure po meron tayo noon para in the event kailanganin ang serbisyo ng BFP, maitawag po agad. At wag po muna sanang mag-video or mag-vlog, itawag po muna sa Bureau of Fire Protection. Masaya sa Bacolod at doon tagaroon si Gov J. Anong tatanungin mo para matiyak na talagang safe ang Bacolod sa mga festivities na mangyayari? Go ahead, Gov J. Well, dito, Ma'am Cora, yung mga nagtitinda ng mga fireworks dito, Paputok. Oo. paputok, hindi na kagaya dati. Pupunta ka lang sa public market. Naku, kumakalat doon, no? Ngayon may designated zones na, mabuti na rin nga. I guess my next question would be again to Ma'am Annalyn. Yung mga Annalie, yung mga injuries from yung mga gunshots, yung mga stray bullets, I think bumababa na. Sana bumababa na. Ang lakas ng campaign kasi natin diyan. So usually, ma'am, ano ba yung mga injuries natin pag New Year's? Bumababa na rin talaga? Yes po sir, tama po kayo. Malaking help po yung mga designated areas natin ng bentahan ng firecrackers. At same thing, yung ito pong mga gun wounds nga natin, bumaba na rin po ito. Wala na po tayong recently sa nakaraang taon, wala po tayong reported na mga ganito nakarating sa Bureau of Fire. Maybe because nga, dahil sa pandemic time. Now, ngayon, tama po, we appreciate the help ng ating mga local governments na talagang partnership po talaga ang pagpapalawak natin ng mga ganitong preparation, prevention para po totally ma-zero na po ang ating fire incidents pag pumapasok po ang bagong taon, sir. Siyempre gusto nating malaman, nung nakaraang taon ay ilan at ang naging kaso ng sunog. Sunog talaga binabantayan natin, kaya kayo, Bureau of Fire Protection, ay nakaambana dito. Nung holiday season, nung nakaraang taon, kasi kukumpara natin nung nakaraang taon at ngayon. Yes, go ahead, Annalie. Yes, ma'am. Last year po, ang ating nakitang fire incident caused by firecrackers ay nasa 13 po. 13. Medyo konti na lang. Ito yung pumasok yung 2023, from December 31 hanggang January 1. So 13 na lang po yan. Na sa ngayon po, wala pa man po ang December 31 pero nagkaroon na po tayo ng siyam. So yan po, sana nga po hindi na po ito tumaas. At kayang-kaya po natin to kasi based on records, nung pumasok po ang 2021, ay zero po tayo at that time. So sana po, ganun pa rin ang ating ma-experience ngayong pagpasok ng 2024. Siyempre, pag Sana nagkasunog, Gov J, no? Siyempre, pag nagkasunog, ang una nating iisipin ay ilan ang mga napaulat na nasaktan. Kasi ang binibilang natin, nagkasunog pero wala namang nasaktan dahil maayos ang pagharap sa sunog na yon. May follow-up ka ba, Jay? Go ahead.
Well, I guess I'd like to ask Ma'am Annalie kung ano ba yung kami, let's say tayo, how do we prepare for New Year's as well? We are safe, we like to be safe, pero yung mga stray na mga rocket na minsan maglalanding sa bubong natin o yung mga, hindi natin maiwasan, what are the precautions naman po ma-advise mo sa mga tagapakinig natin on Christmas Day and New Year's Day po? Yes po, Gob. Ang atin pong patuloy na reminders na wag na po sanang lumabas sa wide open space, lalong-lalo na kung ang area natin ay medyo magkakatabing bahay, Although hindi naman po natin masisi na ganun po talaga ang sitwasyon nila. However, ito nga po ang ating ginagawang inspeksyon. Halos araw-araw po ang Bureau of Fire Protection ay naglilibot fire truck visibility. Ganun na rin po ang pag-remind na umiwas po sa pagpapaputok sa kanilang residential area. At yun nga po, in the event na hindi nga po talaga natin maiwasan dahil sa probably wind direction, doon po talaga pumatak sa ating area. Mainam po na alam natin unang-una ang gagawin. Siyempre, evacuate po natin ang ating tahanan, i-inform, i-alarm yung ating mga kasama sa bahay, at itawag right away po. Kaya another first aid po talaga, mainam po na meron tayong fire extinguisher sa bahay para kung sakali man magkaroon ng biglang pagliyab, tayo po mismo na first responder, kaya po natin itong apulahin. Opo, Gob J, Gob Cora, tayo po ay Yes. magkakaroon lang muna sandali ng ating commercial break. Magre-join lang po tayo sa ating Zoom, yung mga naka-Zoom, at kayo Ma'am Annalie, hang lang po kayo sandali dyan at tayo ay magbabalik sa ilang mga paalala. Unahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng People's Survival Fund o PSF sa ilang mga local government units para magamit sa mga proyektong tutugon sa climate change. I am pleased to announce a historic achievement, the approval of 5 climate change adaptation projects in various local government units, totaling 539.44 million pesos. One project development grant worth 2 million has likewise been recently approved. We can proudly say that the Philippines is a trailblazer in domestic climate finance for adaptation, showcasing our nation's commitment to global environmental responsibility. Hinikayat naman ng Pangulo ang lahat na makiisa at maging bahagi ng mga proyektong pipigil o magpapagaan sa epekto ng climate change sa ating bansa. Let us view the challenges brought about by climate change not as burdens to be carried, but opportunities for renewal and advancement. Through the PSF, we can realize our dream for a sustainable and climate-resilient Philippines. We can showcase the transformative change that a united people can achieve. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin na ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. At syempre po, ngayon po ay tayo ay meron lang po tayong panawagan nito. Ang RP1 ay available na rin sa PTV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at RP1 na mapapanood sa TV Plus, Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49. Tayo po ay live ngayon dito sa test broadcast ng Channel 45 to 49 sa For the Box.
At tayo ay nasa Facebook, Kalinga Hatid, at syempre sa Radyo Pilipinas at sa ating 738 kHz sa AM band. Tayo po ay kanina nagpapasalamat tayo sa 10 nanonood sa atin ngayon ng live ha. At nung mga nakaraan tayo naka almost 500, almost 1,000 na mga tumuhay dito sa ating programa. At syempre, siya nga pala, meron po tayong inaantabayanan na meron po tayong namuong tropical depression na ayon po yan sa Pag-asa kaninang madaling araw. Yung LPA na sa may silangan ng Mindanao ay ganap na pong isang bagyo. Yan po ay tinawag na Kabayan nasa may parting Mindanao at baka mag-asahan maglandfall bukas daw po at sana padalangin natin na hindi to magkaroon ng mga malalaking damage. Okay, magbabalik na po tayo, Governor Jay, Gov Cora. Yes, ikaw muna, Gov J. Yung mga bata muna, Yes, bago yung matanda. Go ahead. Okay. Okay, yes po. I was gonna ask si Chief Annalie, with regards to being ready, sabi mo may tubig, tsaka fire extinguisher. Pag meron tayong fire extinguisher, ma'am, or yung tubig, saan ba natin, do you have a optimum spot sa bahay na maitago natin or na malagay? Of course, dapat obvious na andun yung mga safety equipment natin, pero baka may mga tips po kayo na madagdag dyan. Yes po, syempre sa atin pong fire extinguisher, it should be placed readily accessible. Meaning to say, kung sa isang bahay po kasi, kadalasan po nating nakikitang mataas ang hazard ay sa kitchen. So ang atin Yes. pong advice sa mga nagagamit ng fire extinguisher ay doon po malapit sa ating kitchen, na hindi po siya sa likod ng lagayan ng bigas, sa gilid ng ref, madalas po ganun ano po. So make sure na visible po siya sa mata tuwing dadaan tayo or tuwing makikita ng mga kasambahay natin, at syempre ang pinakamahalaga, alam po paano gamitin, at ito ay annually pinapa-recondition para po sigurado tayo na kapag kailangan natin, magagamit po natin ito. Pero ang prayer po, wag na po nga sanang magamit. Yun na nga pa, Ma'am Annalyn, buti na banggit mo na annually chine-check yan. So, eto, bagong taon na, i-check nyo na yung mga fire extinguisher nyo. Baka ilang taon na yan na hindi nagamit, wala ng pressure, wala ng visa, Sir. ganon. So, bibili tayo ng bago. Siguro sa kay Ma'am Lane na naman, magtatanong tayo. Yung kanina, let's expand on sinasabi mo, ma'am, na first aid kit, betadine. Ano pa ba yung mga other than that? Yung mga preparation natin, siguro yung go bag natin na first aid kit natin. Ano bang i-prepare natin dyan? So ayun, Gov, mas maganda din na yung mga first aid kit natin na bukod sa may betadine, meron din yan dapat tubig, yung mga band-aid or yung mga gasa, okay, pantapal po or pang-cover po doon sa ating mga sugat doon or sa mga infected area natin para maiwasan po na magkaroon ng infection. Ano po, tapos yung mga gunting, okay, so dapat meron din po siya. So may mga cotton balls din po as well, no? Kasi syempre para po pag naglinis po tayo ng sugat nung doon po sa affected area din po natin. So Ako mostly naman, po, yun po yung mga At saka ina-advise. siguro, ma'am, panawagan na rin to na dapat sumama yung mga tagapakinig natin sa mag-enroll na sa basic first aid. Yes. Na Yes, course, go. di ba? Tama po Oo. yan. Kasi mas maganda na nga yung lagi nga po sinasabi ng ating chairman, na always first, always ready, always there, So yun po, mas maganda rin talaga na meron tayong alam or knowledge talaga doon sa pagbigay or pag-provide po ng first aid, in case of may mga emergency or may mga situation po na ganito na hindi natin naasahan na pwedeng mangyari. May direktiba ang ating chairman na dapat may training talaga on first aid. Lahat ng chapters. Kaya nga I think every week, kailangan may nagte-training. Kasi, pero ngayon ang nakita ko, ano-ano ba ang mga pinagbabawal na paputok? Kasi ako may edad na, hindi ko na alam, hindi ko na alam kung ano yung mga pinagbabawal na paputok. Kasi nakikita ko lang na
aba, dumadami yung paputok kahit na sabihin bawal. Sa mga Pilipinong handang marinig yung tunog, baliwala yung sasabing wag magpaputok. Pero pag tinamaan na, nasaktan na, hindi nila makakalimutan hindi pala dapat magpaputok. So ano yung ginagawa natin naman sa Red Cross para matiyak natin na yung mga chapters natin are aware na sabihan sa mga volunteers natin, sa mga miyembro na wag maging pabaya o parang wag pansinin kung ano yung mga sinasabi ng Bureau of Fire Protection kasi masasabi natin na sinasabi ni Annalie bilang spokesperson, we really need to give public information, no? Kaya nagsasagawa ba tayo mismo? Nagsasagawa ba ang Bureau of Fire Protection sa pag-inspect ng mga bilihan ng mga paputok sa kanilang side? At tayo naman sa ating mga volunteers at mga miyembro natin, inaanunsyo natin na dapat ay wag silang ay sumunod sila sa pagbabawal ng pagpaputok. Go ahead, ikaw muna, Leah, and then we will ask si Annalie. Yes po, Gov Cora. No? So katulad po ng ginagawa ng BFP, yung mga awareness po nila, yung mga parade, no? Binibigyan din po tayo ng chance ng BFP or iniimbitahan po tayo ng mga BFP or yung mga local government sumama sa mga parade nila, no? Na during this awareness na magkakasangga ang mga local government and at the same time ang Philippine Red Cross na pagdating sa pagresponde. Tulad nga na sabi ni Ma'am Annalie, para sa ating mga responders. No? So tulad ng ginagawa din nila, syempre ang Philippine Red Cross is nagpo-provide din ng public awareness and yung mga safety tips na nilalabas natin doon sa page ng Philippine Red Cross kung saan iniisa-isa din natin ano ba yung mga dapat gawin, ano po ba yung mga dapat iwasan, yung mga road safety tips, and at the same time yung mga first aid management doon sa pag naputukan po or yung mga pag nagpaputok or mga nagkaroon po ng mga incident po na ganito, no? And then syempre nilalagay din natin yung ating emergency hotline na 143 dahil ang ating operation center is 24/7 na nagmo-monitor ng in case of emergency is isang tawag lang, may magbibigay po agad ng responde or tine-check natin kung may mga nearby po na mga ambulances or mga responders po na pwedeng magbigay agad ng tulong doon sa mga nangangailangan. Gov J, ano experience nyo sa Bacolod? Katulad ngayon, alam mo, napakaunlad ng Bacolod, maraming mayaman dyan, marami dyang mga masasabi nating kasayangan. Ano yung karanasan mo na nalaman mo na may mga lugar na talagang vulnerable sa mga Well, sunog? ma'am, I guess dito, ma'am, big difference dito sa probinsya compared sa Manila. Mas dense kayo dyan at saka mas nakakatakot po. At saka siguro si Ma'am Annalie can also expound on this. Mas nakakatakot ho yung sa inyo, yung smoke inhalation kasi chemical lahat yun. Yes. Long ago, I spent a New Year there tapos hindi mo na makita yung mga tuktok ng building dahil sa usok. Dito sa amin, relatively, Less. or yung lugar dito. So, yung aso is not that much, no? Meron dito, sabi mo, may mga, I'm sure dyan sa Manila, may mga mayayaman din na nagbibili ng mga really expensive na paputok. So, yung ginagawa namin, pag New Year, doon na lang kami nakatingin. Thank you sa, libreng show. Ganon. Fireworks. Oo, tapos siguro sa kay Edison siguro, di ba, Sir Ed, alala mo yung mga paputok. Ayaw ko nang banggitin mga pangalan kasi mamaya malaman nila kung gaano na tayo katanda, no? Pero they weren't as strong as the ones now. Ngayon may naririnig ako, atomic, Quinton, mga gano'n na, naku. Hindi tayo familiar. Pero yung isa po talagang delikado, Gob, yung tinatawag po nila na boga, yung gawa sa PVC. Tapos nilalagyan lang siya ng ethyl alcohol yata. Tapos saka, yun po yung pinakadelikado sa lahat. Talagang alam ko pinagbabawal po yan ng ating kapulisan at talagang hinuhuli
yung mga ganyang nagsasagawa ng ganyang paputok. Dito sa atin pag inuhuli po yan ng ating barangay ay talagang delikado po yan. Kayo, Gov Cora, dyan sa inyo, may mga nagpaputok po din po Well, dyan sa lugar niyo? Actually, talagang na-abate na, abated na yung pagpapaputok. Pero merong mga lugar na sa kalye, nagsusunog ng mga goma na sa kalye. Ako naman, ang naging karanasan ko, siyempre, nagkaroon ako in 2003, nasunog ang bahay namin. Mhm. Kaya alam ko yung damdamin ng mga nasusunugan. At nakita ko na wala kang, very limited ang maaaring pag-solve ng problem ng sunog, Opo. pero mas maganda yung huwag magkasunog. Opo. Kasi minsan wala kang control kasi sa community, sa kapitbahay mo, doon nagsimula ang sunog, napasama ka na lang. Naging karanasan ng awa ng Diyos, nangyari yon 2003, by 2005, nakabuild na kami ng bahay. Talagang malaking issue yan ng paghahanda natin na kung masunog ang bahay natin. Kaya sa mga communities na nasusunugan, ang mangyayari paano ba sila makaka-rebuild? Not only rebuild the structures, but also rebuild their lives, yung mga lugar na yon. Anyway, meron pa tayong a few minutes. Opo, may Siguro, 5 minutes. dagdagan mo, Lea, kung ano yung mga new developments na ginagawa niyo sa safety services. Dahil sa pangalan pa lang, safety, gusto nating matiyak na lahat ng mga tao ay ma-involved para they will have safe lives. Go ahead, Lea. Yes po, Gov. Syempre bukod doon po sa awareness na mga pinaprovide natin sa mga social media, no? Pati po yung ating chapter nationwide is naka-red alert po tayo, no? Hindi lang doon sa mga volunteers natin na meron tayo sa mga chapter, but also our 140 or yung mga barangay volunteers natin, mga community volunteers natin. Isa din sila sa mga ino-orient natin kasi nga sila din po ang nagre-report sa atin sa ground since sila po ang ating eyes and ears dyan sa ating community. So sila po ang isa sa mga namumuna po talaga or mga first responder or yung mga nauna nabibigay ng impormasyon sa atin in case of emergency. So kapag itinawag po sa atin is at least kapagbigay po agad tayo ng tulong doon sa ating community. Kaya nga po yung inaano din natin yung ating emergency hotline, yung 143 natin na ating emergency hotline. So doon din po sila nagbibigay ng mga information in case of emergency. And bukod doon, syempre, lagi nating pinapaalahanan ng ating chapter nationwide na yung mga ambulances natin must be 24/7, no? Na may naka-duty, and at the same time sa mga reports po nila nagro-roving po sila from time to time, especially this coming holiday season, no? Yan po ang hindi nakakalimutan na i-remind sa atin syempre ng ating chairman and ng ating secretary general, no? Pati sila po is kung ang chapter po ay ina-alert natin, syempre sila naman po ay walang humpay na pagre-remind sa mga chapter, and at the same time, katulad yan na sabi ni Sir Edison, may parating po tayong bagyo. So ayan na naman po ang isa din sa isang paghahandaan ng Philippine Red Cross, especially doon sa mga maapektuhan po. So yun lang din po Gov. sa atin. Meron ka Yes. comment, tanong? Actually, gusto ko magtanong kay Go ahead. Ma'am, ano ba yung mga paputok na wala na? Meron pa bang Watusi? Meron pa bang Chikboom? O wala na yan? Or ano nang mabibili natin? Ano ang yung mga latest? sparklers, minsan delikado rin no? Ma'am Annalie? Yes po, unfortunately, available pa rin po Nakikita pa rin po natin Ay, minsan yung mga Watusi na yan. Patago po. Oo, na nakakalason yun. Yes, sir. Kaya Oo. nga po ang ating patuloy na pag-remind, nagro-roving po tayo at the time na makita natin, i-confiscate agad, i-report agad sa PNP, samot-sari na po talaga. Merong Goodbye Napoles, may Goodbye Dilima, hindi lang po tao, meron din Goodbye Philippines. So buong Pilipinas po parang gusto nilang paputukin, na nakakalungkot po talaga na at the time na nangyari, saka lang po natin nare-realize na we should not have done that. At i-share ko po ang isang insidenteng nung nakaraang taon. Hindi po properly kept nung magulang, nung nakakatanda yung quitties.
So ang nangyari, pinakialaman ng bata, biglang sinindihan, Nako. sa kasawiang palad, pumunta po sa kapitbahay, lumipad sa kapitbahay at yung kapitbahay po ang nasunugan. Nako. So mga ganito pong sitwasyon ang kailangan din nating maging conscious tayo. Nako. At saka hindi lang yan, Ma'am Annalyn, di ba? The day after, yung mga bata, nakikita ko minsan. At saka sinasabihan ko na huwag sila mag-rummage doon, naghahanap Yes ng mga po. dad na mga... Oo, ito. yung yung hindi Diba? pumutok. Opo, Oo, isa hindi din po yan. pumutok yun. Hahawakan nila, yung pala may konting mitsa pa rin. Yun, Opo, kaya ang puputok pa yan. ang sinasabi natin, buhusan po agad ng tubig yung area na pinagputokan natin. Right after ng say alas 12:30 or alas 12:15, magbuhusan na po agad ng tubig. Ako may tanong ako, Ma'am Annalie. Ngayon po bang taon nagsagawa kayo ng mga inspection sa mga nagbebenta ng mga o DTI to, yung nagbebenta ng mga Christmas lights? Kung may magandang standards ngayon ng mga Christmas lights natin, hindi na kagaya dati. Opo, as to the inspection po ng Christmas lights, DTI po yan, but to the use, yung ating paggamit nito sa mga bahay-bahay through the assistance, through the, in collaboration ng ating mga barangay officials or mga subdivision homeowners, officers, yan, kasama po natin sila sa pag-monitor, sa pag-remind sa community na kapag aalis nga or masyadong dikit-dikit yung pagkakasaksak sa extension wire na napakaliit, yun, mga ganyan. Tsaka hindi lang po, Ma'am, hindi lang po yung dikit-dikit. Yung hindi natin napapansin, may mga alaga tayong aso, pusa, Correct po. kinakagat yung mga dulo ng mga saksaka natin. Kaya Tama dapat po. ini-inspection po natin yan. Ako po. Yes, kaya nga po, prevention Ako nga, sa ating akala pong ko hindi ako responsibility. pwedeng magprograma dahil kinagat yung wire dito sa aking Yun. computer. Ng Ayan, mabait, isa po yan. ang tawag natin mabait. Pero siguro kay Leia, may mga nakaantabay ba tayo mga volunteers sa mga chapters o ospital para sa mga mapuputukan? Kasi hindi naman ang emergency iba-iba pero very critical na kayang tugunan ng pangangailangan ng mga naputukan at alam nila kung saan dadalhin. Go ahead, Leia. Yes po, Gov. Meron naman po tayo mga naka-standby na volunteers, Hindi lang yung mga volunteers, pati po yung mga ambulance natin sa mga chapters natin is naka-standby naman po sila 24/7. Pati rin syempre sa ating operation center, para mag-advance call or tumawag sa mga nearest hospital in case na may mga kailangan pong dalhin ng mga volunteers natin, doon sa mga na-aksidente or doon sa mga pinangyarihan ng incident. So, yun po yung mga providers natin or yung mga frontliners or yung mga responders natin dito during holiday season. And at the same time po, Gov, yun nga po, nabanggit ko po kanina, yung ating mga 143 volunteers is naka-standby din po sila kasi syempre nagpo-provide din po tayo or nagpapakalat po tayo ng mga information during this holiday season. Okay. Ma'am, Edison, yun pala. time management. Opo. How much time do you Yes, have? tayo po ay talagang naubusan na ng oras sa ating talakay at marami tayong Paalam dapat pa dahil sa mga dapat nating pag-iingat, pag-iiwas. Tayo hihingi na po ng mga final message sa po sa inyo at nandito na yung ating kasunod na programa. Unahin natin si Ma'am Leia. Ma'am Leia, ang inyo pong final message. Yes, ayun po. Tulad po ng ating mga safety tips na binigay kanina, kami dalawa po ni Miss Annalyn from the BFP and from the Philippine Red Cross, lagi po natin tatandaan yung ating mga emergency hotline. So from the Philippine Red Cross po, that's 143, para po makatawag tayo sa ating operation center para po makapag-provide ng first aid or para naman po makapagbigay or makatulong po sa mga taong nangangailangan po. Again po, mag-iingat po ang lahat, At nandito lang po ang Philippine Red Cross na laging naka-ready po in case of emergency. Ang Para ating guest na galing sa Bureau of Fire, si Ma'am Annalie. Bureau of Fire. At tayo nagkapasalamat. Annalie. Yes po, para naman po sa Bureau of Fire,
Gaya po ng ating paulit-ulit na sinasabi, everyday po is Fire Prevention Day na po. Hindi na po Fire Prevention Month. Yan na po ang ating pinopromote ngayon. Ano? Everyday is Fire Prevention Day. At see to it po na lahat po sana ng mga kasama natin sa bahay ay alam kung ano ang gagawin in case magkaroon ng emergency. Kaya nga po yung ating pinopromote na EDIT, Emergency Drill in the Home. Maging kagawian po sana natin na pag-usapan ito habang tayo kumakain ng mga bata, lalong-lalo na dahil sila po ang pinakakawawang biktima ng mga sunog. At kung sakali pong kailangan ng tulong or serbisyo ng Bureau of Fire, 911 lamang po. Nandito na din po kami sa social media, nandito na rin po kami sa mga malls, samot-saring roadshow na po ang ating activities para po lalong tumaas ang awareness ng ating community. Maging maayos po sana at matiwasay at masaya ang ating celebration. Ligtas po sa sunog. Okay. Gov J, ang inyong pong final message, syempre, at hihingan na rin namin kayo ng Christmas message. Opo. Yes po, unang-una po sa kay Ma'am Annalie at saka sa kay Ma'am Lay, thank you for your service po. Thank you so much. At saka yung mga panawagan natin, non-stop itong mga panawagan natin. Like I say, yung sa annual panawagan ko na naman, don't let your friends drive drunk, arrive alive. Yun yung hinihingi natin. At saka Sir Edison at saka Gov Cora, yung ano rin namin dito, actually parang Red Cross eh. Every New Year po nagbibigay kami ng whistle sa mga bata dito sa communities. Gandang Imbis programa na paputok, yun na lang hanggang kinabukasan, maingay pa rin sa labas yan. Pero At okay magagamit lang, pa nila yan. Tapos yung mga bata natin, oo, mga trumpet dyan at saka mga whistle. Saka na natin, Edison, turuan na kung paano magamit yung whistle na yan. Opo. Ilang short, ilang long. Yan. At saka Right. Merry Christmas, Happy New Year to everybody. Go, Cora! Yes. Ako naman, masasabi ko, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Napansin nyo, lahat kami nakapula. Ang sa akin, para bang tapos na yung sunog, kaya darker ang aking pagkapula. Pero meron po akong black and white dito kasi kailangan yung mga pinapairal natin very clear. Black and white kung ano yung expectation natin sa communities. Nasa komunidad ang kaligtasan natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aming programang Kalinga mula sa Cruz na Pula. Okay, yan na po ang ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Nagpapasalamat tayo sa mga nakasama po natin ngayong hapong ito. Siyempre, lagi po natin kasama ang taga Bureau of Fire, si Fire Superintendent Annalie Carvajal Atienza at siyempre si Ma'am Lea Ramos. At ito na po si Edison Enriquez. Susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian at kasunod po ang programa ni Bats Fernandez. Pulso ng Pilipino, 1 minuto bago mag alas 4 ng hapon.